Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Mula sa DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bitin sa cash? Sa M. Luilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luilier na. Lahat sigurado. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Karambola! Umaga! Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Para na sa mga sumusunod sa aming mga social media accounts, nagbalik na po yung YouTube channel. Pakicheck na lang po yung DWIZ Live sa YouTube. Bayaan nyo, inaalam ho namin bakit nangyayari yan. Sa programa namin na napuputol ang ating mga konik-konik broadcast on YouTube. Kayo mga service providers, mag-iingat-ingat kayo. Talaga. Global at saka, no? Lahat yan. Iniintindi itong programa ito. Congratulations! Cognizant Consultancy Services, mga kaibigan natin. Mga bata ito, mga entrepreneurs. Under office building today. Sina Henry Michael, inauguration. Saan yung building nyo? Diyan lang sa, malapit sa East Capitol Drive. Pwede puntahan. Pwede. May handaan to. Oy! Very nandit sa Alam mo, pagdating sa handaan, hindi naman ako palapunta dyan. Depende lang kung talagang malapit sa atin yun. Malapit lang. Yan lang sa malapit sa atin. Pwede punta. Paano to, mga bata? Mga Memorial. Tanungin natin kung may single malt kayo o kaya ano kayo, gin bulag ba kayo dyan? Boss, inflation na po ang ang alcoholic beverage. Kasama siya. Galawin nyo na lahat, wag lang Sa young successful entrepreneurs kayo. Live in the moment. Kung kailan nyo patitikman ang single ngayon, kung hindi ngayon. Tama. Yan ang gawin nyo. Maganda advice. Sana nakikinig sila. Noticeable kahapon sa Kongreso na although may mga humihirit tungkol dun sa protecting the integrity of the House from attacks from a particular person. Hindi nila mapangalanan kung sino yun. Si Duterte. Pero they couldn't name. He who must not be named. Kailangan maintindihan mo, Trixie. Kasi dating President Duterte, marami pa pong bilib dyan.
Bumaba sa pwesto yan, mahigit 80% ang kanyang popularity. Hanggang ngayon, siya, pag sinabing, siya number one sa Senate ng gusto ng bayan. Kung ikaw, Congressman, alam mo doon sa lugar mo, may supporter, na may supporter yan, magsasalita ka ba? Pipirma ka na lang at hindi ka nakikibo. Yung pirma mo na yun, equivalent sa flood control project yun. Ganun niyang kalakasan dyan. Wala bang rock netting dyan? Meron din. Meron rock netting. Hindi ko lang kung may waiting shade. Baka wala nang waiting shade. Pagka-partido ka, flood control. Pag medyo na outlier ka, rock netting ka lang. Yan. Pero at the same time, may nag-file daw sa Supreme Court. Deklara ko na unconstitutional. Yan. Ang paglipat ng pera, 125 million galing sa confidential funds ni BBM or President Marcos. Papuntado sa Office of the Vice President Sara Duterte. Hindi lang sa soli, unconstitutional. Yung mga ganun. Transfer? Unconstitutional. Isoli daw. Well, Pag petition for certiorari, one is the pwede unconstitutionality kasi parang dap-dap yan. Ano na yan. And then of course yung pagsauli. Pwede rin kasing ano. Kasi kung parang DAP yan, ang DAP was applied prospectively. Teka, malayo sa DAP. Ang DAP kasi very specific yung provision ng Constitution. Ang DAP po, yung pera, i-declare na savings. Tapos ilalagay sa ibang project. At sa ibang department. Kasi specific nga yung Constitution. Pwede yun, savings. Tapos i-realign mo within the department. Malinaw na ang ginawa nila, inilipat sa ibang project sa ibang department. So, dineclare na unconstitutional yung paggawa nun. Pero, to save them from having to return the money, sabi ng Supreme Court in a decision prospective yan. penned by Sino yung dating Supreme Court Justice na babae? Nabaon ko sa limo. Okay. Parang he must not be named. Penned by her. Na this decision will apply prospectively. Ang sinasabi ng mga nag-file, this is just similar to what happened before. Parang ganun na din. And therefore it's unconstitutional. Even if it's not considered savings. Kailangan daw po ilipat yan, ibalik yan. Kung nagastos na, paano yun? Depends. Saka kukuha ng pambalik. Yun nga. That's the trap. That's what they want to happen. Kumbaga, sabi na namin sa baka mute and pandemic. Hindi. Hahanap ka ng paraan isoli yan. Gano'n. Otherwise, magiging violation ng anti-graft and corrupt practices. Or ang mga nag-file daw po, ang dating ang mga legal and economic experts description. Just add one. Legal and economic experts. Really? Masyado ng gamit na gamit siya expert na yan. Pag may nagsalita, expert. Pagdating sa dyaryo. Teka, tingnan natin yung mga legal expert. Lawyer Barry Gutierrez. Former spokesperson of Vice President Lenny. Legal. Former Finance Undersecretary Maria Cielo Magno. Economic. Siya yung nag-resign o pinag-resign. Okay. Nandyan daw yung former COMELEC chairman Christian Monson. Legal expert. Lopez Group to eh. Lopez Group. Former Commission on Filipino Overseas Chairman Imelda Nicolas. Sino yun? Kapatid ni Lloyda. There's another one. Okay. Di ba dapat bakit dumadami yung mga ganyan? Sino pa? Nawala ako. Nawala. Sandali po. Ay,
Ay, nako. Yan. Yan. Ayan. Nawawala eh. Ano pa sila? Front page. Si Gas. Front page, Gas Lagman. Okay, Gas Lagman. Sino pa ba? Si Vic Romano. Dating Si Enteng Romano. Enteng. Dating Yan, taga-organize ng ng golf ng Meralco. Communications ni DOTR ata. Presidente. Hindi. DOT. din. Okay. At saka yung sa Ateneo. Si RP Santiago. RP Santiago. Gas Lagman. Rex Drilon. Pati si Rex. Rex Drilon, dati pong presidente ng Ortigas. And Company. And Company. Yan ho yung may-ari ng nag-develop ng Green Hills. Yan. Yung Ortigas Center. At saka a certain Ray. Professor Law. Katrina Monsod. Yeah. Honorio Poblador III. Lawyer Ray Paulo Santiago. Mga legal experts to. Okay. Sure. Kayo naman ang experts, it is not bestowed lightly. Experts sa yung mga legal experts. They've gone through a lot of Supreme Court pleadings. Legal experts. Lawyer ka eh. Di legal expert ka na. Lawyer. Pag nagbigay ka ng calling card, may nakalagay dyan. Legal expert. Ako, pag pumunta ako sa hideout, paring singer expert ako. Sure. Singer expert. Ang dahilan daw nila, usurpation of the power of Congress. Ayun, yung ginawa yung kay Sarah. No, it won't be Inday. It won't be Inday. It will be the office of the president. Kaya kasama si Budget and Management. ESE. Kasama si Kasi daw, Kongreso ang nagdidesisyon kung decides how the budget will be spent. So, yun daw ginawa ng DBM. Ang DBM ang may papahamak. Kasama sa kinasuhan. Because they assured the office of the president that such a transfer would be in accordance with the spending. Hindi ba pwede naman sabihin ng presidente? We relied on the expertise. Siya ang nakakaalam ng dapat gawin niya. Di binigay ko sa kanya yung pera. Di ba ganyan ang confidential fund? Hindi naman kailangan hindi naman line item yan eh. Yan po ang kaibahan ng confidential funds. Kung hindi, wala na lang confidential fund. And you're subject to the same rules. Whatever kung anumang klaseng fund yan. Ang sinasabi po kasi ng Office of the President, may power daw ang presidente mag-approve na releases ng kanyang pondo. Kasi bakit binigay sa presidente yan? And if it's not up to the president. Diba? Kung merong mga urgent activities daw at projects na kailangan niyang tawag nito to pursue, kailangan niyang gawin mga urgent priorities. Para dyan nga yan, ganyang klaseng pondo. Yun po ang kanilang argument ng Office of the President. Okay? Meron pa daw special provision ang budget na sinasabi ang contingent funds can only be released upon approval of the Office of the President. Paano mo masasabing illegal yung ginagawa ng presidente? Kasi hindi niya inapprove yung sarili niyang transfer. Malikat. Dapat inapprove ni Bibi yung pag-transfer niya. Bago niya pinirmahan. Napakagulo nitong issue nito talaga. Ginugulo nila. Ganito yan. Ano yung contingent fund o confidential fund yung sa OP? Ano yan eh? I don't know kung confidential o kung confidential yan. Confidential fund. Kung confidential yan. Segregated na yan. Ang
naaayon dun sa nobody ever questions how the president spends his confidential funds. No one. And the Supreme Court even cannot ask. Okay? Kasi ang mag-aano nga niyan is COA. Audit. Sinabi ng COA. Galing sa contingency fund ng presidente, inilagay sa confidential fund. Okay. So anong transfer ang sinasabi nilang mali? Yung confidential to the DepEd OVP or yung from contingent to confidential. So wala pa sa office of the president yung pera, nasa DBM pa. Nung inapprove ng presidente yung transfer, nirelease ng DBM, Department of Budget and Management. So kung meron daw urgent activities, nasa special provision niya ng budget, General Appropriations Act, na pwedeng gawin ng presidente. Parang sinasabi naman ng petition yun daw provision na yun, hindi permission yun to acquire the power of Congress. Isaan nga dyan yung acquiring the power? Anong part dyan yung nag-allocate sila ng pondo? The money, once it was given to the office of the president, has segregated itself. It is now the fund of the office of the president. It is now under confidential. Office of the president lang yan. And yet, may provision doon na pwedeng gamitin ng presidente yan kapag merong urgent. Exactly. Yun yung point ko na ano. And ang nag-execute lang, it's still the president's fund. The vice president executed it. Kaloka tong mga to. Nagpa-press She brief. did not get it for her own. Dapat daw, yung purely legislative daw yan. I think this is the most opportune time for the Supreme Court to cut down the powers of the legislature. Bakit naman? Because sumosobra na sila. Everything is in their favor. Bababain na nila ang presyo ng bilihin. Bababain kaya nila yung inflation. Tignan natin. Sino sa atin na. Diba? Yan ang intensified investigation of smuggling. Kala ko monitoring. Smuggling. Kasi mahirap na kung investigation. Makakilala nila So monitor na lang. Para Kaway-kaway na lang pagkakilala. But you know, yung mga ganito na sunod-sunod, hindi naman sila masyadong halata, ano? Yung kinasuhan nila si GMA dun sa Malampaya. After that, itong ambush dito sa Resolution 1414. Revive nila yung Malampaya. Revive. Sorry. I don't know kung sino-sino itong mga ano to. These are not biglang ano. Ewan ko. Siyempre, kung nakikinabang ka sa leadership, gagawa ka ng paraan. Mapansin ka. Papakipakinabang. Ang ano ko is, sige, I get it. This is politics and they will use might against whatever. Pero walang finish. Parang yung bardagulan sa social media yan. Pero yung ganitong hampasan na ano, na halatang-halata kayo, nagkukunwari ka pa, nagsispeech ka about itataguyod yung integridad ng kamara o pinoprotektahan niyo yung integridad, quote, unquote, kasi hindi naman natin alam kung meron pa nung Kongreso. Yung may mga ganyan pa na speeches. And oh my gosh, all of them bad acting. They should all take acting lessons. Ano kayo ng script? Ang pangit ng script nyo, halatang-halata kayo. Kasi nung panahon ni kasi nandiyan si Barry. Si Monsod, Nung panahon ni VP Lenny. Walang ganito. Hindi nag-transfer si Duterte sa kanya. Dapat naman nag-transfer dito. There was also need. There was an urgent There was also an urgent need at the time. There were a lot of programs and projects of DWIZ. Kailangan kasi na pag may bagyo, pumunta siya doon. Bakit hindi sila natulungan? I think yan ang ano ni Barry. Kasi pangiti-ngiti sila sa Holocaust Museum. Bakit kailangan? Bakit
ngayon lang nangyari ito? Kaya ano yan? Because at that time, we already knew na talagang constitutional yan. Pwede ba? Ngayon, biglang pwede na. Hindi pwede. At that time, hindi pwede. At that time, there has to be some Escalating ito, ha? Hindi pwede yan. This is escalating. Ang tanong is, ano na ba to? Dire-diretso na ba to? Yun yung mga tanong ng mga tao. They're drawing lines in the sand. That's what's happening. Pero napakaaga niya, Trixie. Well, it's happening. Yun ang sinasabi. Sila yung nagano dyan. Magkaalaman na. Yeah, daig na maagap ang masipag. Pero these are people who are who have always been anti. But then ito, dati, the usual suspects. Nag-aantay ng flood control. Oil and water ito. Ganyan, if you're talking about the speaker and them. Pinagbabanatan na nila yung mga yan. Ito nagagalit po related sa issue ng confidential and intelligence funds. Nagkaroon daw ng executive session ang Senado. Ang matindi rito, yung pinag-usapan daw po doon, kasi may mga ahensya na humihingi ng confidential and intelligence funds na leak sa media. So, sino-sino yan? Nasaan yung leak? Hindi ko nakita yung leak. So, sabi po ni Senate President Miguel Subiri na yun daw Ethics Committee mag-imbestiga. Kasi daw po may strict rules yan ng executive session. Hindi dapat lumalabas. Isa sa kanila. Ilan sa kanila. Oo, siyempre. Yun na imbestigahan mo. Doon sa executive. Oo, yun na sa executive. Baka staff. Expulsion po ang penalty dyan pag naglilik. Sa akin, pag-analyzin mo yan, bakit hindi pwedeng malaman ng publiko ano pinag-usapan nyo sa executive session? Unless it's a matter of national security. It will always be. Sasabihin nila Iba national security yan. Nangihingi ng confidential funds. Ganon. By the sweepin nyo nga pala yung Yan na nga eh. We're overstretching it. Kapag lahat na lang ng confidential fund, matters of national security, I think we're overstretching it. Dismay daw po ang mga senador. Serious matter daw po yan kasi daw ho nakataya ang kredibilidad ng Senado. Uy! Sige. Ganda yan. Kung naman eh. How do you measure their credibility? Wala nang credibility. Parang ano pa itataya mo? Kumbaga, ubus na yung kapital mo. Wala ka na ba kaya? Hindi daw pa itataya mo. Hindi daw katotohanan yun. Leak chismis. Na chismis lang. Ang kanilang pinag-usapan tanggalin ang confidential funds sa mga Hindi naman daw totoo yun. Hindi naman daw totohanan. Mali siya. Kasi daw po ang dahilan niya kung bakit executive session. Para hindi raw po mangimi ang mga senador na magsalita. Kailan nangimi yung Sinasabi nila, pare. Sinasabi nila eh. Kaya open daw. Maliwalas ang iyong pakiramdam na magsalita. They love the sound of their voices. Sabi ni attorney. Kasi daw po, ironclad siya. You guys, you really need better scripts. Pareho kayo. Yung House at saka yung Senado, umayos kayo ng script nyo. Di na nakapaniwala eh. Oo nga eh. Ang problema dyan, lahat sila ngayon may suspicion. Tinginan ngayon sila dyan. Ikaw ba? Nag-leak dyan. Ikaw ba, Trixie? Meanwhile, may threat na ipapaila ng contempt kung sino may news organization na gumamit. Sino ba gumamit? Alam nyo ho, hindi kasalanan ng media. Ang trabaho ng media, makakuha ng information.
Ngayon, kung sinasabi nyo confidential yung information niya, at nakuha niya, sa akin, bibigyan ko pa ng medalya yung reporter na yun. Hindi, yung reporter na yun daw, kailangan i-name niya kung sino, saan niya nakuha. Hindi mo pwede pilitin. O isa pa yun. May batas, Hindi diba? mo pilitin May yan. batas na yan. So, sabi ni Ligarda, teka. Pinag-usapan natin leak in public. Nagbabangayan tayo in public. Mabuti pa mag-close door muna. Diyan natin pag-usapan. Mag-leak na naman yan. Malilik na naman. Close door. Magli-leak rin yun. Ay, nako. Parang Lenny leak. Yan. Ganun na inabot itong confidential and intelligence funds na to. Bakit nagkagulo bigla dito sa confidential and intelligence funds? Di ba? Nagsimula yan. Nag-transfer ng pera kay Sarah. Merong nagsalita. Sino ba yung nagsalita? Sino Si Rafran. Inilabas nila, nakuha nila yung memo, tapos inilabas nila. At yan na ngayon ang napakalaking issue. Inaabot na hanggang umabot na natanggalin si GMA. Nagkatanggalan. It has become a political power keg. Powder cake. Hindi, yung problema rin natin sa mga ganyan. Meron silang pinupuntirya sa politika nila. Tapos some bright boy in there or girl will propose a law that will affect us all later on. In response to this problem, na alam mo yun, we end up with laws that were responses to very specific Bakit problema? Yung confidential funds. Naging problema. From time immemorial, merong confidential funds. Hindi ko maisip kung bakit biglang-bigla ngayon. It's a bad word. Panahon ni Cory, grabe ang confidential. Panahon ni Ramos, grabe ang confidential. That's because the public had great confidence in them. We didn't know any better. Napakalaki issue, big deal. Bigla na merong confidential fund sa ating budget. Big deal din yung audit. Kasi Curious comments coming from that trying to undermine the integrity of the. Alam mo ba kung bakit ginagamit nila yung scarilus? Kasi merong scarilus libels na sa batas. Doon sa mga inciting to sedition po kasi yan. Pag gumamit ka ng scarilus libels against a public official. Kasi it tends to blacken their reputation. Which was black to begin with. That's why the law is careful. Tends to. Kasi kahit itim na, basta tends to blacken their reputation. To blacken their reputation. And in that sense, parang moves to remove them from office. Without, hindi mo hinihikayat na matanggal siya. Pero dahil yung scurrilous libels mo, yan, will tend to have that person removed from office. Sana napunta hindi aksidente yung paggamit ng term na scarilus because that's a threat. It's a threat to all of us, even in the public. Na kapag ang sinasabi natin tends to blacken the reputation of an official so that it would tend to remove that person from office. It could be construed as inciting to sedition. This is a threat and a threat to the freedom of speech. Magbabalik ang Karambola. Oras natin, 9:31 ng umaga. Karambola! DWIZ. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Karambola! DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Isang pamaskong pagbati mula sa nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama.
Ngayong Pasko, wish namin para sa inyo ang isang selebrasyong puno ng kasiyahan at biyaya. Ako si Patrol number 5, Ayayupangko, mula sa DWIZ at Aliw 23. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat mula sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay ipinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag dito. Kasama na ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon. At may multa rin na hindi bababa sa 50,000 piso. Makipagtulungan upang manatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Pamilya padala, ML4 padala, mula sa M-Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagiraban, pinag-ipunan sa M-Lulier, ang hindi nagkakaingatan. Madalas kinakailangan lang na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML4 padala, pamilya padala, padala galing sa puso. Basta kwarta pa nila. Mag-MLWILIER na. Lahat sigurado. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan. Kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, and attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola nationwide na! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, Karambola, Karambola, sa DWIZ 882. Balikang Karambola, kasama pa rin Pimpilan, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Bibigyan daw ng Senado ang mga agencies para mag-build ng facilities sa West Philippine Sea. Uy, Nanganap ko. Done deal na raw yan. Done deal. To build facilities sa West Philippine Sea. 100 million budget for DPWH. Saan kaya yun? O kaya, Coast Guard. Gagawa raw ng pier. Pier, mga ganun. At saka siguro papahabain yung airstrip sa Kalayaan. Baka mabuti naman kung gano'n. Ang importante ngayon, ano din natin yung sa kung nasaan naka-mood yung Sierra Madre. Sierra Madre, yun nga daw ang target. Suportahan natin yung Sierra, baka biglang papalitan daw yung barko na yan. Baka biglang ma-wash out. Baka anurin yun eh. Baka gumagalaw na yun. Kailangan medyo suportahan yun. Kasi pag may pinag-uusapan na po ng Senado ngayon, yung budget. Sila na ngayon. Kaya nga nagkaroon sila ng closed door. Yun na leak. Pinag-uusapan na nila yung budget. So, tapos na sa House, nasa Senate na yan. Binigay natin sa Senate para mapag-usapan naman nila. Yung West Philippine Sea. So, sabi ng mga senador, done deal na yan. Yung 100 bibigay sila. for facilities in the
West Philippine Sea. Piliin lang natin kung anong klaseng facilities kasi para pati yung sa Sierra Madre, para hindi maano. Kasi anong angkor nun? Hindi natin alam eh. Dapat palitan na yun eh. Yung Sierra Madre. O kaya, lagyan mo. Hintayin na lang natin. Kung magtatayo na rin lang tayo na structure ng pier, bakit pa natin kailangan yung Sierra Madre doon? Ayusin na natin. Magtatayo tayo ng pier. Magkaroon na tayo ng kampo. Mismo. Kung gusto natin. Yung Sierra Madre po, kaya inilagay dyan dahil wala tayong pera. Ito na lang, junk na to eh. Lagay natin doon. Ganun yun. O tapos ngayon, yung pag-aaksaya mo ng panahon, yung junk. Papalitan daw yung... Ano na kayo, workoutin na natin yan. Para napaka-bright idea naman nun. Wala pa rin kasing pera eh. Kausapin na natin. Kung walang pera, laki-laki na flood control. Kausapin na natin itong Control nila yun. Kausapin na natin itong mga Merkano. Merkano, yung kasama natin yan, pati Japan at lahat. Bigyan na nila tayo ng pagkakataon para mag-build talagang permanent structure. Total, meron joint at Japan, pwede naman. Pwede magbigay na doon. Jersey. India kasama Ma-workout. Yung pong ang presidente raw ho, pupunta ng Hawaii. Hawaii next week. Sabi to ng Department of Foreign Affairs. At siya daw po ay bibigyan ng briefing ng Indo-Pacific Command ng US Armed Forces. Yung Sierra Madre. Ano ang briefing na yan? It feels insulting. I don't know what the protocol is here. Pero parang nakaka-insulto naman. Yung Pacific Command ng US Armed Forces, pupuntahan sila ng ating presidente kasi briefing nila siya. Parang ka nagpatawag ng muchacho. Hindi ka dito. Brief kita ha. Ganito kasi yung nangyayari sa bahay mo eh. Ito, meron tayong mga security guard. Kasi may pakialam kami sa bahay mo. It's just part of his... Kasi he's supposed to be hosted by the state, by Hawaii. Because he must tumira siya doon. Tumira sila doon at lahat. And the community would like to meet with him as well para ma-work out in the course of time. Siyempre, mayroon na rin ano doon na you might want to... Pero mali yung prejudice ng DOJ. Mali nga. Yun yun. Na mag-work. Dapat siya pwede nang visit the Pacific headquarters. Lagyan kasi yung konting cultural. Hindi, ikinonekto sa West Philippine Sea, sa South China Sea, yung visit ng presidente roon. Kasi nagsasalita na naman ngayon, halimbawa si Gibo, dinidepensahan na naman yung mga EDCA bago sites. Okay? May bago siyang statement na makakabuti raw sa atin yung EDCA. Okay? So lahat ho na nangyayari niyan, it's all about the EDCA project. Okay? Kasi hindi pa katanggap-tanggap pupuntahan sa sila publiko ng ating presidente. yung pagbalik ng American bases dito sa atin. Alam mo kung nagbayad sila, medyo katanggap konti. Brief kita, kuha naman kasi nangyayari sa bahay mo. Tayo. Ipapahamak na nga tayo sa giyera, gusto mo magbayaran pa tayo. That is off the table ba? Off the table. Bakit? Ano ba naman ang humingi tayo ng $2 billion? Aba, at Taiwan yaman-yaman binigyan ng ilang stand? 6 billion pala ang Taiwan. O sa atin, ilan yan? Siyam. Ang Israel, napakayaman din na Israel. Mayroon na rin 17 ba? Parang gano'n. Ang 70 billion. Mali nga. Ang Ukraine. Na mag-work. Ang ano ko is, DFA, huwag niyo naman pahiyain ng presidente natin. Nagmukha siyang masama yung ano. Hindi, kasi tuta din ang kanuhin ng DFA na to. Ang matindi rito. Basta importante dyan, he will be pupunta ho ng Hawaii, tapos going to Hawaii. He's going to be supported. Ang sabi po kasi, ang presidente pupunta doon sa APEC. Yes, on his way to APEC. Sa California yun. Okay. So, Hawaii muna siya. So, lahat na nangyayari niyan, it's all Alam mo, about the dapat EDCA may project. nagbe-brief kasi. Hindi, mauuna sa APEC. Pagkatapos
Tapos, on the way. Pabalik. dadaan ng Hawaii. Pagbalik ng American Tapos doon siya bases i-brief dito sa sa Pacific atin. Command. Alam mo kung nagbayad sila. Ano Bi- yung By the way, katanggap? yung mga briefing ng Pacific Commander, makuha naman. nandun ka head of Ay, state, makuha can you tayo. ask questions? Can you Ipapahamak ask na nga tayo sa pointed? gera, gusto Okay. mo magbayaran. Hindi siya How much will that cost? hindi siya Why is that mag-a-ask. deployed there? Why? No, it will be his deputies. Ano ba naman ang The secretary, they want to be clarified, etc. The president will not ask anything. Sabi po ng DFA, pala ang Taiwan. yan daw pong Sa atin, pagpunta ilan ng yan? presidente sa Hawaii. Ang Makakadagdag yan Israel. Napakayaman din sa ng Israel. cooperation natin with the US. We are already cooperating with them. Kulang pa pala. Makakadagdag. Okay. DFA, wag mo Enhance. Yan! That's the word I was looking for. Para daw po, lalong lumakas yung ating pinaglalaban sa... Basta importante Yeah. dyan, he will be, sa Sea of Asia. It's not catching on in Sea of Asia. I think it's forgotten. Nobody uses it anymore. Tayo lang yata yung nagbabring up. Ang sabi Whoever ko kasi, came out ang with presidente pupunta doon sa Kasi APEC. daw po na Yes, lumalala ang and this will tension be natin California with yun. China. Okay. Sino to? DFA ba ito? DFA. Kaya kailangan daw Alam mo, po dapat may nag-debrief. palakasin natin Hindi, yung ating mauuna mga... sa APEC. Yan ang objectionable ngayon. Dadaan ng Hawaii. The DFA should not Tapos even dun be siya talking ipibrief about sa lumalakas ang Pacific tension Command. with China. Worsening tensions with China. You are the DFA. You're not supposed to be talking like that. Ask questions. Ayan na. Worsening tensions po eh. Jonathan eh. DFA ka, foreign Diplomatic ka nga. One, diplomatic, and all your language should be couched in accordance with the existing foreign policy, which is still friend to all, enemy to none. No ba? Foreign policy. sa Hawaii. Pareho na yata sila ng opisina ni Tariela, nila. Kasi daw po, Yung si Jonathan, cooperation yung natin kaibigan with the natin. US. Ganun na sila, pare-pareho Yes, na. lang. Ano nila, Pero sila, lingwahe, vocabulary. Should not be, they should be more. Isama mo na sila dati, Secretary Aluna, na mayroon Salita. mga Baka si spies, Chinese DFA. spies, lurking around. Arevalo. Napansin nyo, magaling yung spokes ng DFA eh. Pero it wasn't her this time. Ay, hindi ho. Ang nagsalita dito eh It's si not Yusek catching on. I think it's Charles forgotten. Jose. Nobody uses it anymore. Tayo lang yan. Nag-news briefing. Iyan ang mga pinagsasabi na Dapat si out of line. should be more, Lumalala ang tension natin with China. He was the spokesman for Huawei ba ito? Okay. Kaya kailangan daw po palakasin How can you natin get yung back to ating mga- China now? In fact, dapat talk to other people. Ano, pag China DFA po. ka o State Department, DFA dapat should not as, even be as talking about optimistic, lumalakas as ang tension diplomatic with as China. possible. Hindi. You're always seeking, Hindi, tsaka, middle ground. you should understand where you're standing. Kasi hindi naman nagbago ang ating Worsening tensions po eh. foreign policy. Jonathan eh. Di ba? Hindi naman nagbago yan. Ano ba? Ano na ba tayo? One, Nandun na ba tayo sa... all your language should Papunta be na ba couched tayo in dun sa accordance Agos with na the yun? Hindi naman existing foreign policy, Eh, which is nagsasalita still na naman si friend Gibo to all, ngayon. enemy About the to EDCA. none. About the EDCA. Pareho na yata sila ng opisina Ha? ni Defense Tariela. Secretary. Eh, bakit puro EDCA naririnig na? Kaibigan natin. Ganun na sila, pare-pareho na. Yun ang defense nila. Secretary of Defense ka, hindi ka Secretary of US Defense. Isama mo na sila dati. So, minsan-minsan naman baguhin mo. Hindi naman puro EDCA lang ang ating issue. Magaling yung spokes ng DFA. Wala na kawala? Wala na kawala. What about yung mga internal threats natin? Kumbaya na tayo dyan. Oo. At bakit ang tahitahimik ng issue ng pagtanggal dun sa sa head ng Special Intelligence Unit? Ano nangyari? So yung Special Intelligence Unit nga, di ba, is the AFP's is the AFP's intel, kumbaga, on the war on drugs. Biglang natanggal yung head nun. Ay, hindi pinag-uusapan. Nobody's talking about it. Mas And there's no kailangan reason EDCA given. pag-usapan kasi ano kinalaman ng US dyan? Uy, kaya nga, ang point ko is may internal threats din tayo. May mga, yun nga lang the chief of staff of the AFP nagsabi na meron ngang threat to, merong mga, ano ba yun? Yung retired generals are planning some kind of takeover and so on. And then, he was contradicted
by the spokes of the AFP. Secretary What of an Defense ka, astounding hindi ka breach of Secretary US protocol. Defense. Sabi po ng Trixie, minsan naman baguhin mo, hindi naman just po to support EDCA your lang what you're ang saying. ating, Sabi po ng issue. DND Secretary, National Defense, Gilbert Wala Chudoro. nakawala. What about yung mga internal? Lalakas daw po ang depensa natin kapag naitayo yung mga bagong EDCA Bakit ang sites. tahitahimik ng issue ng Eh, pagtanggal that's the dun sa, standard ano, ko sa head ng Special Intelligence Unit? Kasi daw po, ang Philippines, ano nangyari? kasama ang Si United Special States Intelligence as Unit our niya, diba, partner. is the AFP's Ay kailangan na AFP's maging ang depensa ng intel, Pilipinas kumbaga, on the wire. robust. Biglang natanggal yung head. Ang ganda yan, ha? Kuhamayan, pinag-uusan. I'm learning a lot of grown-up words today. Sorry, Luz. Robust. Robust. Kaya nga, ang point ko is may internal threats Kailangan din daw tayo. po para maproteksyonan ang Yun nga Philippines. lang the Robust. the chief of angas ka staff ng of the AFP Bakit nagsabi is na EDCA the only meron way ngang to do that? threat to, merong mga, No, because they're also ano ba yan? Yung retired without the generals US. are planning then you will have some an kind of internal problem. takeover and so on. Kasi the one And that's then he was getting in the way of by the spokes of the stability AFP. internally is the US. Is the What an astounding Yan nagpapagulo sa atin. Ano napapagulo eh? Sabi po Yan ang ng ibig sabihin niya. Trixie, just So, to you have support your to, what you're kapit saying. bisig kung Sabi baya po kayo ng dapat. DND Hindi ka mawawala sa Secretary, akin. National Yan daw Defense. Kaya pong EDCA is kung a baya. value proposition. Another value proposition. Naitayo yung mga bagong EDCA sites. Ano na naiimbento? Inoff the table nila yung mga value para sa atin eh. Puro value para sa Kasi atin daw eh. po, Tapos hindi pa nagbabayad. kasama Baka pati ang aircon United tayo. Kasi po, sa totoo lang, ayon daw Tayo dito yan. kay Gibo, yung EDCA, tulong ng US sa atin ang depensa ng Pilipinas. Robust. Kaya mo na, parin Joel. Kuha mo na. Kuha Hindi mo mo na. makuha yung value proposition. Yung EDCA, tinutulungan tayo ng Amerika dyan. Hindi tayo ipinapahamak sa giyera. Kailangan daw po It's a para robust, maproteksyonan ang Pilipinas. response. Dahil ang uso ngayon sa mga world powers, proxy war. Bakit is EDCA the only way? Paano tayo makikipag... Paano tayo magiging Because proxy? proxy war, Kung kung wala walang tayo, EDCA. without the US. Tapos ang malala niyan, yung dalawa nag-uusap na, yung China at US, tayo nakikipagbakbakan. And then, yun po yun naman po usapan nila, attorney. Business yun. Business yun. It's not about the war. It's not about It's not about us. Philippines. Wala kayo. Nag-uusap kami kasi po business to. Kapit bisig kung baya They kayo need dapat. each Hindi ka other. mawawala sa akin. Okay? Ang China kailangan ng Amerika sa negosyo. Ang Amerika kailangan ng China sa negosyo. Pero gaya na nabanggit kanina. Tsaka yung dalawang leader, si Xi Jinping at saka si Biden, they need each other. Kasi they're domestic audiences. Hindi problema domestically. May uphill climb daw si Biden. Kasi po, sa proposition kasi. Pare, paano hindi magiging uphill climb yun? Tignan mo yung kanilang trick or treat. Nag-viral, yung nahulog, yung naka-Biden na shirt at lahat nahulog. Nadapa na naman. Hindi, trick or treat. Parang skit. Ginagawa siyang Ginawa siyang kalokohan. Oh my God. Ganun yung tingin na. Ganun yung tingin sa kanya. Response. Kaya kailangan ng EDCA. Sa mga world powers. Value proposition ng EDCA. Gaya nabanggit kanina. Paano tayo magiging Kapalit sa Paano tayo magiging compensation. proxy? It fails in comparison dun sa Pakistan. Tapos ang malala niyan, yung dalawa nag-uusap na, yung China at US, tayo. Wala, zero. Why pay if you can get it for free? Please understand, business is laying the groundwork It's not about What about us? for this value proposition. Philippines. Groundwork. Almost there. Para economy. Okay? We're almost done laying the groundwork. Kailan magsisimula yung totoo? Trabaho? Malapit na. Malapit na. Tsaka yung dalawang leader. Meantime po, hirap na yung mga tao. Ang suggestion nga ngayon ng NEDA, pare. Additional ayuda raw. Para maibsan ho ang kahirapan ng appeal climb yun. Tignan mo yung kanilang Additional.
Additional ayuda. Yung nahulog, yung nakabayad na. Palaging ganyan na lang. Oo nga. natin. For every problem, we have an ayuda solution. Parang skit. Ginagawa siyang ano. Paano kaya ito? Oh my God. Ganun yung Kailangan daw po para tingin sa kanya. kasi yung wage increase. Kaya kailangan na Yan ang sinasabi ng mga labor group. Value proposition. Tignan nyo naman, hirap na kami. Sobrang taas na ng bilihin. Kapalit sa Okay? Ang dami na. Survey showed dumadami po ang food poor. Dahil nga sa nagmahal. wala. Paano makaka-adjust ang mga pamilya? O hindi tataas ang sweldo? Siyempre, ayaw yan ng mga employer. Kung ikaw ang gobyerno ngayon, saan ka lulugar? Employer o mga manggagawa? Para matigil muna yung issue na yan. We're almost done. Ibigay na muna. Ayuda. Ayuda muna. Kailan magsisimula ito toong? Christmas bonus. Ha? Malapit na. Christmas bonus. Meantime po, Para sa yung mga- mga tao. Sabi po ng Suggestion NEDA, nga ngayon ng NEDA, pare. in-alert daw po nila ang government. Additional Magbigay ayuda ng additional cash aid. para maibsan ho. Lalo na parating itong El Nino. additional. Kasi daw po yung El Nino na yan, Ayuda. malamang yan, makakadagdag yan sa inflation. For every problem, we have an ayuda solution. Kailan nila in-issue ito? Ngayon lang. Ngayon lang. Said in a Paano kaya briefing ito? in the palace. Ilan na ba ang ayuda? Kailangan daw po para Hindi ko na nga mabilis. Transport. Ano yung additional niyan? Anong sector na? Para sa El sinasabi Nino ng mga labor group. Those food affected. prices. Wait. Tignan nyo naman, hirap na hirap na teka. kami. Food, ano yan? Sino ang beneficiaries niyan? Ang dami Yung na. mga survey show. vulnerable to El Nino. The vagueness is, ano, Eto daw, the vagueness sabi is po na malagkit. NEDA, doon sa briefing, para masolusyonan din niya problema sa pagkain dahil sa El Nino, kailangan daw po babaan ang tarif sa food. Na, Mga manggagawa. Parang ginamit pa yung tahi-tahi, parang ginamit pa. ayuda, importation, duties. Kahit daw po bumaba, humihina na ang inflation. Critical pa raw po yung tarif. Sabi po ng NEDA, Paano mo bibigyan na ayuda yan? inalert Kasi daw po, nila ang government. kahit bumaba na inflation, nandiyan Magbigay pa ng rin yung additional threat ng El cash Nino aid. at saka yung oil price. Lalo na So parating we Kaya now po, have a climate change ayuda, right. transport Kasi daw po yung ayuda, El Nino rice na yan. ayuda, magsasaka malamang ayuda, yan. El Nino. El Nino ayuda, Climate at saka. na hindi natin alam sino yung And to top beneficiary. it all, Kailan nila in-issue low ito? tariff. Ngayon lang. Ngayon lang. Said in a Last briefing low tariff. in the palace. Ilan na ba ang Because ayuda? that's like ayuda for everybody because the prices are allegedly going to Ano go yung down additional even yan? if Anong it's not sector true. na- Ang utos daw po ng Presidente, mag-focus Those Ah. affected. dun sa mga lugar na teka. tatamaan ng El Sino ang Nino. beneficiaries niyan? Yung mga So, magpo-focus ang NEDA sa ayuda. vulnerable. Nagfo-focus ang Hindi yung solusyon. The vagueness is, So, ganito, production. Okay, the okay. vagueness is, Sabi okay. po ng Okay. NEDA, How do you determine para Na, kung sino yung masolusyonan din matatama? niya Eh, lahat problema sa tatamaan pagkain sa El yan. Nino. Kailangan daw po Si Atty. babaan naman. ang tarif. Identified na nila yan. meron ng lista. Mayroon ng listahan yan. Oo. Ikaw, malakas ka din. Governor, malakas. Tatamaan ka. Malagkit ayuda pala to. May didikitan. Okay. Critical pa Yan, raw yan po ang sabi ng NEDA. tarif. Kailangan daw talagang i-reduce ang tarif ng pork, Bibigyan na ayuda yan. rice, corn. Number one na ba Daw ang po pork? matapos. ng El Nino. Dati At nadadamay pwede lang yung yun. oil Yan. price. So, Extension Kasi- ito. climate change Extension. ayuda. This is a call. Parang NBA. Oh, this is a call. Overtime. By overtime. El Nino Call ayuda. for extension. Na hindi natin At alam saka, sino yung Lahat na lang ng paraan para ma-justify yung lobby. dalawang calls na yan. Because Yung iba that's naman, like yung ayuda isang for call din everybody dyan. because the prices Yung are mga allegedly OA, going to go down, identify na even if ninyo it's anong not probinsya Ang kayo. utos daw po ng Presidente, Natatamaan. mag-focus Pag Dun sa mga magsalita na kayo dyan, lugar na you support tatamaan this ng particular proposition. Talaga kung dapat babaan ng tarif.
So, Kasi tatamaan kami ng sa ayuda. Hindi nyo. Magfo-focus ang Baka delikado rin daw tayo dahil doon sa war in Israel. Yeah. Okay. How do you determine? Ang daming nangyayari na pwedeng ganun. Kaya kailangan babaanan Ay, tayo. nakatamaan yan. Ang galing naman nila. Layo naman. For every disaster, there's Kung sasalihin na itong NEDA, kinakabahan ako. Meron ng listahan. Diba? Baka Hindi nagsasalita. kung saan galing yung mga interest, yung Ang ganda na ng sinasabi dapat yung 4.9%, ano na tayo, inflation. Biglang daming may tariff na naman. Kailangan daw talagang Alagpile ng tariff yung Foundation for Economic Freedom. Dinidinig po na ang tariff commission. Kailangan ng press release ng ganito. Media to support the decision of the tariff commission To extend. Oh, this is a call. Ngayon po, it's up to Congress sa totoo lang when it comes to tariff. Recommendation lang yun ng tariff commission. lahat na lang ng paraan para Ang hirap trabahuhin sa Congress. Dalawang calls na Ang gagawin nila, maghihintay sila na mag-recess. Kailan ba yan? Yung mga So that's the question. malapit na, after the budget hearing Basta, recess. Uwian na. Pag-recess na ho, it's up to the President. support this particular susulsulat. Ngayon, bibigyan na sa dami-dami na sinasabi ng NEDA, kami ng ano eh. na kailangan niya, hindi lang NEDA, Jokno, baka delikado rin daw lahat tayo ng, dahil sa war maski in si Israel. DBM, tarif ang Ang pinupunti daming niya. nangyayari na pwedeng ganun. Siyempre, may justification na. All the media releases, may justification na na There is a clamor. There's a clamor. itong NEDA, kinakabahan ako. I like this. I like that word. Kung saan galing ang mga Overwhelming. Overwhelming! Ganda na Public, public outcry. Yan! Ano na tayo. Clamor. Di ba? Kita-kita nyo na po, the writing is on the wall. alagpile ng Nanginginig na tariff sina yung paring Foundation for Marlan Economic dito. Freedom. Nanginginig. Patay kami Pati dito. nakipid. Bababaan na naman. Bababa ng tarif. Ine-extend na naman for another year. Patay na po. Pwede ba natin matignan yung liquidation ng mga ayuda To na extend. To extend. Ay. Ngayon Bakit po, po? it's up to Congress. Sa totoo Para- Wala kayong tiwala? Tariff. Recommendation lang Ng yun. mga Attorney naman. agencies, ng mga local government. Para naman kayo walang tiwala dyan. Ang gagawin nila, maghihintay sila na mag-recess. Kailan ba yan? So that's the question. Malapit na, oh. Ang problema ho, tuloy, ano pa rin, taas pa rin ang ating trade gap. 4 billion. Ngayon, Bibigyan na sa But hindi yan $4 liliit billion. anytime soon kasi nagbababa tayo ng tariff Hindi eh. lang NEDA, Jokno. Oh well. So, Lahat ng ngayon, maski si DBM. hindi rin tayo tumitigil ang, ng kaka-import pinupunti ng agriculture product. Siyempre, may Hindi pa rin justification natin na All the uumpisahan So yung kung nag-i-import na tayo, kahit gano'n ang traffic, ang tariff, ba't kailangan pa natin ibaba? Hindi ba? Para lumaki, kita po, nung mga nag-i-import, that's the only explanation there. Kasi eto ang tariff. Tuloy-tuloy importation. You want to lower tariff to encourage importation. Do you need to encourage importation? Nanginginig na sila Hindi paring ho, Marlan tuloy-tuloy dito. ang importation natin. Nanginginig. Nadyan ang tariff. So bakit mo kailangan baba? Para dumating pa more imports? Patay na po. You don't need to do that. Kailangan mo ibaba para makikita ng mga importer. Of course. So that they can flow back their profits into productive. More investments. Local investments. Papasok si Ano productive? mga yung mga pledges. Makukumpres na kayo dyan. Kay DTI Secretary Pascual. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong itong araw na ito. Ang tabayanan, susunod na programang Ronda Pilipinas with Sir Dennis, award-winning journalist Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joe Lacsamana, we'll see you tomorrow. It's 47 days before Christmas. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kahit gano'n ang traffic. Karambola! Karambola! Para lumaki. Umaga. Import. Karambola! Karambola! To encourage
Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa. Ito ang 882 DWIZ. Noon hanggang ngayon, 73 taon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 2 beses na pagkilala, kaya doble ang pasasalamat. 2 beses na pagpupugay, kaya doble ang inspirasyon mula sa lahat ng bumubuo ng Aliw Broadcasting Corporation. Isang taus-pusong salamat sa Philippine Outstanding Brand of the Year at Philippines Finest Business Awards. 2-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 2-time Best FM Station Award, Home Radio 97.9, 2-time Best Male Newscaster of the Year Award.